Kung mahilig ka sa ganitong ulam, meron pang isasarap yan lalo na kapag ka naglagay ka ng kamatis. Literal na mapapadami kapag ka ganito yung ulam mo. Kita nyo naman yung taba. Oh, sarap oh. Yung recipe ngayon, gagawa tayo ng bangus steak. Namiss ko na kasi magluto ng bangus kaya napabili ako kahit yung sakto lang yung laki. Tapos para makatipid naman, steak na lang yung gagawin ko. Sa mahal kasi ng bilihin, kailangan mo talagang magtipid kahit sa mga rekado. May stocks naman ako ng ingredients kaya hindi na ako nabili tulad ng sibuyas at bawang. Tapos yung recipe ko nga pala ng bangus steak, ilalagyan ko ito ng kamatis. Naghiwa lang ako ng 6 na piraso, tinansya ko na lang yung dami base sa laki ng bangus. Masarap yung ganitong version. Kung hindi mo pa na-try, pwede mo namang gayahin yung ganitong recipe. Sigurado naman ako na kapag ka natikman mo to, literal na mapapadami yung kakainin mo. Kailangan lang natin ng lutuin ng husto yung kamatis sa mahinang apoy para hindi lang matuyo agad. Yung tipong madali nang madurog, yung ganito na yung itsura niya. Tapos pwede nang ilagay naman ang bangus. Kung naghahanap ka kung ano yung pwede mo lutuin na recipe, sakto, pwede mo namang gayahin yung ganito. Pwede ka rin naman gumamit ng ibang isda. Kung ayaw mo ng bangus, pwede naman yung tilapia o kaya yung galunggong. Balik rin natin saglit para yung kabila naman yung maluto. At kung umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share naman. Hindi ko na nga rin pala pinrito yung isda, pero kung gusto nyong iprito yung bangus, pwede rin naman. Hindi nga pala ako naglagay ng tubig dito dahil pakukulan lang natin ito sa kamatis kaya dapat mahina yung apoy. At nang hindi lang agad matuyo kaya kailangan talaga na mahina yung kalan. After natin mapakuluan at saka tayo maglalagay naman ng soy sauce. Bali, tansyahan na lang yung ginawa ko at wala naman tayong eksaktong sukat. Isinunod ko na rin itong kalamansi juice, bali 6 na piraso yung ginamit ko. At kung sakaling pinapanood mo pa rin ako, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Baliktarin natin saglit at saka naman natin ito pakukuluan. At kailangan talaga lutong-luto yung kamatis para lalong lumabas yung lasa niya at masarap yung pagkaluto. After kung baliktarin yung isda, naglagay na rin ako ng MSG. Tapos takpan muna natin at balikan kapag luto na yung isda. Mabilis lang naman niya maluto. After nga ng ilang minuto, heto na yung itsura niya. Ibig sabihin, lutong-luto na yung kamatis at saka yung bangus. Tulad ng sinabi ko, hindi ako naglagay ng tubig, bali yung soy sauce at calamansi juice ang naging sabaw niya. Tapos pwede nang ilagay na rin itong sibuyas na puti. Pakuluan pa natin ito saglit, masarap dito yung nagmamatika yung pagkaluto. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating version na bangus steak. Ayun o, itsura pa lang talagang nakakagutom na. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. Paano mga tampang mo? Ayun mga lods, yung taba ng bangus, ang sarap, walang halong biro, sarap pagkakaluto.